Okay, ang sabi dito, sabi ni Teth, "Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman, sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong mga utos. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umaasa sa iyong salita. Talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid at sa pagtatapat sa iyo aking dinadalamhati. Sinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang loob ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo'y aking kaaliwan. Mahiya ang palalo sapagkat dinaig nila ako ng walang kadahilanan, ngunit ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo at silang nangakakilala sa iyong mga patotoo. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan upang huwag akong mapahiya. Iyan po ang talata na binabasa ko kahapon at inulit ko po ngayon dahil kahapon yung LS ko po ay tinago po ng creator ng YouTube. So, ulitin ko lang po ngayon. Siguro meron siyang hindi nagustuhan sa mga sinasabi ko or hindi ko alam kung anong dahilan at naka-private po siya. So, at hindi ko na rin po ikakalkalin, no? Kasi may mga, siyempre, kung how to say, if God's will na ganun ang mangyayari, kasi actually, telling the truth about God is also dangerous, no? May mga magkakaroon tayo ng mga kaaway. Kaaway yung mga bulaang propeta. Alam niyo po yung mga false prophet na nagsasalita ng hindi totoo. At kung tayo ay totoo sa Diyos, syempre, meron din pong na hindi natin alam kung anong dahilan, hindi ko alam din. Basta yun, hindi ko na hayaan ko na lang yun. Nanghihinayang ako kasi souvenir, 'di ba? Ang ganda na yung tinitingnan ko lang, ang ganda yung parang yung nandoon yung joy natin na nafi-feel ko kahit na yung mga nanonood na parang nabe-bless sila kasi meron pa ngang nagpalipad, eh, 'no? So, parang nakaka-amaze yung nangyari kahapon. Thank you po, Jeliam Andrada. At Andrada. nagte-testimony pa doon si Julian. Eh, sayang nga ay nakatago, private ni YouTube. Okay lang po yung Sayang. kahit na natago yun. Pero Oo, at nandiyan lang naman siya. nandun Ako lang makakita. Pero oo. pwede ko naman siyang anuhin. Halimbawa, kunin ko ng video at i-premiere ko yung iba. Kasi sayang din. Pero sige lang, kung anong-ano. Baka Ano hindi pa, merong akong nasabi na hindi pa dapat malantad. oo. Kasi siyempre ang Diyos ay gumagamit siya ng tao talaga na yung nagsasabi ng katotohanan. So baka yun. May mga rules din po kasi si YouTube, no, na merong dapat hindi sabihin at sabihin. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga bawal niya. So nung chinek ko, nakalagay doon na next time yung be careful, parang gano'n na may mga rules si YouTube. Yun po yung nangyari doon. So okay lang. Okay lang po So yun. ang i-share ko po dito ay yun din, iulitin ko rin nung gaya ng sinabi dito na
Ginawan mo, ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Ginawan mo ng mabuti, na sana tayo ay gawan din tayo ng mabuti 'no, yung halimbawa, yung gusto natin, our dreams, 'di ba may mga dreams naman tayo, material, lalo na dito sa mundong ito na marami tayong gustong-gusto nun. Halimbawa na lang yung gadget, nandito tayo sa YouTube, so gusto natin ng magandang gadget 'no, na sana ipagkaloob sa atin ni Lord 'no, na minsan mayroon din talagang yung gumagamit si Lord ng mga tao para makamit natin yung mga minimithi natin at minsan, ah kailangan din natin mag-sacrifice yung through our works na mag-iipon tayo para makuha natin, makamit natin ang ating minimithi. So, lahat pa rin ay si Lord pa rin ang magga-grant nun kahit na maghihirap tayo, magwo-work tayo. Kasi kung hindi kaloob ni Lord yon, magwo-work tayo kahit sabihin natin mag-iipon tayo, 'pag hindi ipagkaloob ni Lord, ang iipon natin ay lalabas 'yan. Kaya kailangan po talaga natin ang gabay mula sa Diyos para lahat ng ating plano ay kung ayon sa kanya ay, darating, mabi-bless, mag-manifest ba yung nandiyan talaga 'no, maano natin sa kamay natin at tuloy-tuloy 'no, 'pag galing kay Lord yung bless. And then yung kagaya nung sabi ni John na yung, "Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak." Ano, yun nga, siyempre mas i-priority natin yung salita ng Diyos kaysa, materyal na bagay. Gaya ng sabi dito na mas, lalong kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti ang kautusan ng Diyos kaysa gold and silver. So, kung naniniwala tayo na mas mabuti yung kautusan ng Diyos, sundin natin kaysa i-priority natin yung mga bagay, mga material na hindi naman natin 'yan madadala sa another world, sa spiritual world. Kasi meron talagang espiritu, ang espiritu na nasa loob natin ng ating katawan. Kung naniwala po kayo na may espiritu tayo. Kasi kung walang espiritu, wala na tayo, 'di po ba? Ang espiritu ang gumagana ng katawan natin, eh. Kahit ang pag-iisip natin ang espiritu din, yung kaluluwa, yan silang yung dalawa na yan, magkasama yan. At itong katawan natin ay bale yun ang ano, gumagalaw, Oo, gumagawa. totoo naman yun. Kailangan natin pag-aralan ang tungkol sa kaluluwa at espiritu. Useless naman yung mga katawan natin kung wala namang pag-iisip, 'di ba? Oo. Paano natin At igagalaw yan? at sinabi sa John, chapter 14 verse 6 na, "I am the way, the truth, and the life." Yung sinabi ni Jesus Christ, the way, the truth, and life, o life, sinabi life, buhay, 'di ba? So, Yes. kung, anuhin natin yung life, spiritual yan, eh. So, kailangan talaga natin si Jesus Christ sa buhay natin at hindi lang yung bang sa labas kundi sa loob talaga kasi yung life na yan ay sa loob yan, eh, yung espiritu yan, eh. Yan mga kaibigan, hindi lang yang life na panlabas na yung halimbawa, magbibihis tayo ay may o iinom tayo ng tubig, may life na tayo, kakain tayo ay may life na tayo. Hindi po 'yan. Yung espiritu din po, mas importante po 'yan. Kung alam niyo po yung fasting nga kahit di ka kakain, eh, mabubuhay ka pa rin dahil, yun nga ang umiiral doon ang espiritu po. Na alam niyo po yung tungkol sa fasting? Meron po 'yan sa Bible din. Kailangan natin na mag-fasting. Ikaw diyan, nagfa-fasting ka diyan? Naka-try ka ng fasting? Naituro 'yan sa'yo? Narinig mo na 'yan, Mm. Pero yung fasting? yung fasting, Oo, hindi pa? gusto kong makarinig, parang Hindi pa narinig, hindi pa inano ng ano, yung 'di ba nagbibisita ka sa mga friends na sa church ng mga friends mo. Exactly, yes, Jillian, alam mo ni Jillian yang fasting? Alam mo 'yan ano, Jillian? Kailangan po natin mag-fasting. Ito totoo po, dapat mag-fasting po tayo.
So, kailangan mag-start na tayong mag-fasting sa ating sarili. Kung sanay po kayo na walang kinakain sa isang araw, mas mabuti. Yun na, gawin yung fasting. Oh, yung nagtatrabaho diyan sa Middle East, yung nagfa-fasting yung mga ano diyan, mga Arabo, 'di ba? Ah, Importante sa kanila yung fasting yearly, eh. Tayo kailangan natin pong mag-fasting kahit na once a week mag-fasting po tayo, kahit na, ah, ano yung halimbawa starting 7 hours, huwag ka munang kumain. Dahan-dahan 'yan, hanggang mag 12 hours, then 'pag 12 hours every once a week. Ta-try mo 'yan diyan, try mo siya, pero Ano 'no? mas maganda ang mag-fasting ka diyan kung, yung fasting and prayer mas effective, mas maganda. Huwag kang kumain tapos mag-pray ka lang, tapos magbulay-bulay ka ng mga salita ng Diyos. Huwag ka muna mag-internet, mag-fasting ka rin sa internet, huwag kang mag-ano, i-ano mo sa Panginoon yung Yung, oras na 'yan, mag-fasting ka, fast para maging closer ka sa Panginoon. Nandiyan yan sa Bible, na may nandito yan sa Bible. 'Di ba Jelia, mag-fasting, para ano, kasi kailangan natin 'yan, yung kahit buhay tayo sa ating katawan, pairalin natin yung spiritual thing. Huwag tayong kumain ng, foods. Kakain tayo, magbasa tayo ng Bible, yun ang pakainin natin ng espiritu. And then, siyempre kasama dun yung prayer from the heart, para ano, maging closer sa Lord. Kasi spirit to spirit yan, eh, 'pag ano, and kailangan natin talaga yung ganyan. Hindi kasi tinuro yan sa atin sa ano, eh, ang fasting kasi sa Katolik ay yun lang yung puasa na yung sa Holy Week. Huwag kumain sa araw ng ano lang 'no, oras lang din. Huwag kumain nga, huwag kumain ng karne, yung ang pagkakaalam ko. Siyempre alam ko kasi Katolik ako. Ayan, nag-mention na naman ako ng ano. Pero ito naman ay totoo, 'di ba? Wala naman, hindi naman ako naninira kundi ano lang. Every first of the Sunday ng monthly fasting ako. Wow! Oo, kahit gano'n, give a time for the Lord, 'no? Yung fasting, hindi ka naman yung fasting, kailangan talaga natin yung fasting, papairalin natin ang spiritual na bagay. So dito, sa pick up na lang ako. At saka yung dito 'no, sinabi dito na, "Ang palalo ay kumakata ng kabulaanan laban sa akin, aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko." Yun yung 'di ba may mga tao talaga na mahilig manira ano, yung ang galing nila manira. Pero kung gano'n man na naranasan natin 'yan na sinisiraan tayo, 'wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ako naranasan ko 'yan nung youngs pa ako, sinisiraan ako, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Yung faith ko kay Lord nandiyan lang. Tingnan mo na makikita ko ngayon 'no, sa edad ko na 'to, ang buhay ay iba. Kasi 'no, siyempre, kami mahirap lang kami, tapos, ah siyempre, may mga siyempre mga kaibigan ano, minsan sisiraan ka kahit hindi mo naman ginawa, tapos yun pinagwalang-bahala ko na lang sa Panginoon. At ang buhay makikita ko hindi naman sa pagmamayabang, ang buhay namin na ngayon at niya ay magkaiba. Kasi ngayon nandito ako sa Japan at siya naman ay meron na rin siyang sariling ano, pero ibang-iba po na, kaya huwag po tayong manira ng tao dahil hindi po parehas ang panahon. Kung ikaw ay meron ngayon at sisiraan mo yung tao na mababa sa'yo, hindi mo alam sa bandang, darating na panahon ay mataas siya sa'yo at yung naninira sa'yo ay nasa mababa. Diyan Jetski lang po and pwede. Dikit, salamat po Lola Bungisngis, salamat po. Yun po mga kaibigan, yung ugali po na, Dapat na ah magpakumbaba tayo. Huwag po Wag tayong manira ng tao lalo na 'pag hindi totoo, kasi siyempre 'di ba, ang bawat isa sa atin ay may espiritu 'yan. So kung ang espiritu na nasa ang loob na
ang loob ng espiritu na nasa loob niya ay nanlulumo 'yun na siyempre napighati 'no, iangatan niyo iaangat 'yun ng Panginoon. Kasi nasa Bible 'yan, kung ating, iistorya ko 'tong istorya ni, asawa ni Abraham, si Sarah 'no. Itong si Sarah ay hindi po 'yan siya nagkakaanak kaya ibinigay niya yung kanyang maid kay Abraham na si Hagar ba 'yun? So, para magkaanak lang at nagkaanak nga. Ngayon nung nagkaanak na, 'to namang si Sarah ay siyempre nanlulumo siya, wala siyang anak, eh. So, nagpighati siya 'no. Ang Diyos ay mabait, eh. Kung sino yung nagpighati ay talagang nandoon ang malambot ang puso ng Panginoon. So, ngayon binigyan niya ng anak itong si Sarah. Kaya nga matanda na si Sarah ay nagkaanak kaya nga nakaka-amaze, 'di ba? Oh, 'di 90 ba? years old si Sarah nung nag-ano, kaya alam niyo yung istorya na 'yan? And then ito nga yung anak na niya si Jacob. Si Jacob ba yun, Isaac? Nakalimutan ko na, na-blank mental ako. Basta yun, mayroon siyang anak. Yun ang ano, ang starting doon. Kaya wag po tayong magbigay ng pighati sa kapwa natin, mga kaibigan. Yun po ang aking natutunan na mahirap po pala magbigay ng, sama ng loob sa kapwa dahil may Diyos na siya ang magbibigay doon ng sasagot doon sa ating inaano na tao. Kaya maging fair po tayo, dapat bigyan natin ng saya ang kapwa natin. Hmm. Dahil 'pag pinasaya natin ang kapwa natin, tiyak ang saya na yun ay masasaya din tayo, yung babalik din sa atin. Natutuwa Tama din po si ba? So yun ang po yung ano, pag-aralan natin yung law of attraction, kasi mababasa natin, makikita natin yan sa YouTube, eh. Ganun pala yun, yung mga laws na ano, sabi ko nga, minsan talaga merong ano, yung sa Bible na nakatalata at minsan din nag-aaral din ako ng yung science, spiritual science kasi more sila sa mga attraction. Sa Bible kasi iba din, pero may konting hawig kaya, inaano ko, saan kaya ang maganda dito, bakit may mga gano'n ano? Hi James Gaip, mega shout out sir. thank you, sir. Thank you for coming. Thank you sa thumbs up. And so yun 'no mga kaibigan, ang law of attraction, tayo ating i-practice sa sarili natin na let's make the other people happy. Yun po yung the best. Wag po nating silang palungkutin kasi 'pag nalungkot sila, sa Diyos tayo mananagot. So yun po Yes. yung ano doon. Opo, so yun po yun. Pero Mas alam maba niyo po ba, 'pag tayo ay tumulong 'no, tumutulong sa kapwa natin and then yung tinutulungan natin ay masaya, 'di ba masaya tayo? sobra 'Di ba times 2. 'di ba? Oo, Oo, 'di ba ang ganda? Ako talaga ang saya ko sa totoo lang, yung yung happiness mo alam number 6. niyo po ba natutuwa ako sa inyo talaga, natutuwa ako. Hindi ko sa totoo lang hindi ko kayo inooblig ha, hindi ko talaga inooblig kasi mayroon din akong rules, hindi ako pangit yung tumutulong tapos inooblig yung tao, parang walang saya. Gusto ko yung, from the heart din po yung 'pag gusto niyo talagang ano, yung malawak lang sa oras ninyo, nandito tayo nag-e-enjoy. Hindi yung obligasyon, ayoko yung gano'n. Kasi parang pangit Or yung tawagin inooblig na nating kapalit, yan oo. ngayon. Kaya Yung nga kapalit. tinatanong ko kung may oras kayo, okey lang, kung wala, okey lang din sa akin. Sanay naman ako, na Kasi ano yung one reason naman tayo nandito 'di ba? One reason lang naman. oo, Mag-worship tayo, yun. oo nga, kay Oo, Lord naman. hmm. Hindi natin Actually hindi oo, naman si Ate Jacon yung oo. nag-connect. Ganito, sa bahay ko hindi ako nag-ano, hindi ano ba yun, yung nahiya ako kay Lord sa totoo lang, yung pinamuni ko ang aking bahay. Kasi word of God hindi dapat ipamuni, 'di ba, yung si Lord ang bahala doon. Pero sa kakapagod ko pinamuni ko siya instant. So yun, pero sabi ko, "Lord, naunawaan mo naman ako Lord kung bakit, 'di ba, kasi gusto ko lang talaga na sayang din naman na marami akong i-upload na videos tapos, kahit konti meron kang ma-income ano, kasi may ginagastos din, maraming ginagastos 'no, sa totoo lang. Kasi tayo Pero makakatulong tayo, 'di ba? Kung oo, meron naman pero tayo, 'di ba? kaya nga sabi ko, at sabagay itong ano ko naman, kung yung member